Ang ato topic sir is about baptism kay itong gingon dire sa chapter 20 last chapter sa Matthew. Chapter 28 ingon niya, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." So, ang ako na pod i-share sa imo sir is about baptism kasi asan din natin gawaan Mateo dire sa New Testament ni siya. Unang kuan sa New Testament, Gospel, ang proper nga pagbasa Gospel of Matthew chapter 20. New Testament ni siya sir before Mark 20 19 28 verses 19, last verse siya 19 19 to 20 gusto nimo kuha na to itong Bisaya nako kuhaan Bible pero pareha man ta makasabot sa English, di ba? Ingon pa niya kining man naman ta nag-topic about sa kinabuhi sa tao, di ba? Na dapat ang tao mga kapasayloan, nagdawa man yung mga kapasayloan sa tanang sala dawaton niya si Jesus nga iyang Dios ug manluluwas. Karon sir, about baptism mo ni siya sa gingon ako kining chapter 28 last chapter ni siya nagisgot ni about sa nag-record ni about sa pagkabanhaw, no, pagkamatay ni Jesucristo, pagkabanhaw niya, no, sa dihang si Mary Magdalene and other Mary Magdalene, sila ang unang naka-encounter sa resurrection ni Jesus ba pagkabanhaw niya. Then klaro kaayo nga si Jesus nagasugo gyud nga baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So karon ang ato topic nganong unsa gyud ang word nga baptism ba? Kasi di ba makita ka na ay nakaputi og damit. Kasi nganong kailangan bas-on siya ilubog sa tubig. Mo to ako i-explain para masabtan ngano ang kailangan ang tao magpabautismo. Ingani ni siya ang word nga baptism kasi nagmula sa Greek word nga baptizo, meaning to say i-immerse siya ba kanang ilubog gani ka, immerse ba, meaning to say pag i-immerse ka, so meaning to say 100% yun nga bason ang tao, so wala tong ingon nga murag wisik-wisik ba, so meaning to say totally full, totally immersed. To be baptized means to be totally immersed. So meaning to say, when we say totally sir, ilubog yun ta o sa tubig nga 100% yun nga mabasa ta, walay mabilin. Mo na siyang ibig sabihin. For example, kini kung ikaw ni tao, ilubog ni tanan basa, walay mabilin. Mo na i-proper yun nga baptism. So bakit may baptism siya? Unsay simbolo ani? Una, may tulo ko ka simbolo, 3 symbols. What are the symbols of baptism? First symbol is water. Ang tubig sir, di ba? Dito ang tao, ginapan ang tao dito. Nagsimbolo siya nga, mauna siya nga nung gibasa ta, gilubog ta sa tubig. Nagsymbolize ni siya nga aron hugasan ang atong mga sala o maupod na siya ang nagsimbolo kini nga mo i-purify ka ba, na meaning to say nalimpyuhan ka. Munang ibig sabihin nga ang atong daan nga old sins na to yugasan siya, nagpahugas ta ang daan na to nga sala, kailangan mahugasan siya, pinaagi sa tubig mo na siya ang nagasimbolo nga nung dalon ta dito sa tubig
Basta lalom siya, tama-tama lang na malubog ta tanan. So mali itong ingon nga kabo anaon ka baptism, dili na mo siya ang real baptism. Di dapat sa tao nga nakabalo na unsay sala, unsay dili. Then kung tan-aw na to sa Acts chapter 22 verse 16. Acts chapter 22 verse 16 giingon dire. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away. And wash your sins away. Mo'y giingon kay Paul that time sa Acts 22:16. So meaning to say, pag i-baptize di ay ta dito sa tubig, kanang gi-immerse ta dito sa tubig, nagsimbolo di ay ni nga gihugasan ng atong mga sala. Manang tingala ka unsa na nga seremonyal, di ba? May mga ganon. Ikadua sir, going down into the water sa panahon nga gibaba ta sa tubig, gilubog ta sir. Nga Paul immerse ta sir. Kini nagrepresent ni siya sir nga namatay kita ug gilubong ang daan natong mga sala dito sa lubnganan, meaning to say it refers to water, murag lubnganan na siya mo nang ilubog ka dito. Then namatay kita diha kay Kristo through baptism. So namatay kita kay Kristo sa panahon nga gilubog ta mo na ang pag-immerse, dili kulob, dili yaban, kundi ihayang gid ka mo na ang pastor. Ang pastor makasagaran magkuan kung tao ni siya, anak ni siya ilubog diri ang kuan, anak gid na siya kasi wala may namatay nga nagkulob, naghayang gid na siya. Nagsimbolo ni siya nga namatay ta kauban ni Kristo. Nganong nagsimbolo ni nga nganong nagsimbolo ni nga ikaw na mismo mo tapos nganong tas alalay ka nganong nagsimbolo ni nga namatay ta kay Kristo, di ba si Kristo bilang sa cross namatay ug sa katulo ka adlaw nabanhaw siya, mao ni siya. Number 3, sa panahon nga gialsa na siya sa tubig, nagsimbolo ni siya sir. Balik pa day, reference na to sa gilubog ta sa Romans chapter 6 verse 4 giingon dito, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Meaning to say, nagsulti siya, tinuod ni dili ningon nga pa kasi nasulat sa letter of Paul to the Romans chapter 6 verse 4 nga namatay kita diha kay Kristo. So mao ni siya tong gibaba na ta sa tubig. Ikatulo sir, sa panahon nga gitaas na sa tubig, kung sa English pa, coming up out of the water, unsa ang nagasimbolo ani? Kini sir, nagasimbolo nga nabanhaw ta sa bag-ong kinabuhi. So nabuhi ta diha kay Kristo ug nadawat nato ang kapasayloan. So meaning to sige pasaylo na ta ni Jesucristo sa panahon nga nabasa na ta, nalubog na ta sa gipataas na ta. Meaning to say gipasaylo na ta ni sa Ginoo kay nahugasan na ang atong mga sala pinaagi sa bautismo. Meaning to say bag-ong kinabuhi na ang atong ikinabuhi. Kung ang ato ang pag-repent sir tinuod yun, kasi bisan pa sir 100 times ka i-baptism sir kung dili tinuod sulod sa kasing-kasing ato pag-repent, useless lang gyapon. So dapat may tinud-anay mo na siya mo nang nindot ning baptism, may simbolo ni siya, sakto na siya. Kay sa Romans chapter 6 verse 4 gyapon giingon dire, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too live a new life. So sama ni Kristo nga nabanhaw gikan sa iyang pagkamatay, no? Kita pod na buhi og bag-ong kinabuhi na sa ato pa tama ang born again ka sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na if anyone who is in Christ Jesus, he is new. The old has gone and the new has come. So bag-ong kinabuhi na. Matupod ta sa Colossians o sa Colossians chapter 2 verse
verses 12 to 13, ingon pa niya, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgive us all our sins. So meaning to si di ay, sa panahon di ay nga gikan tong gingon ako ganiya nga nabasa ka na, tapos nisaka ka na, kay nahugasan na ng tibuok nimo lawas, na immerse ka na o nalubog ka na sa tubig, nag-cut to di ay, nalimpyuhan ng imong sala. So mo na ang punto sa baptism nganong naay mga ingana nga seremonyas, pero dapat tinuod ang pag-submit nimo, dili pwede. So karon sir na ipangutanan dire, why do born again Christian nganong ang nagasunod kay Kristo o believer kailangan mag-submit sa water baptism? Una, to fulfill righteousness. There is a Matthew chapter 3, sir. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Yun, tama yan, sir. Matthew. Gospel of Matthew chapter 3. Verse 3. Verse 3. 3:15. Medyo paretag mo ito. So, ingon pa niya, Jesus replied, Iso Kristo nag-reply, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented, meaning to say, ang pag-submit di ay sa water baptism para i-fulfill di ay ang pagkamatarong. So nag-record, Biblia ang nag-record ana. Ikadua sir, sa chapter 3 verse 17, sa sunod nga verse, mao gyapon may gisulti siya 17. Say ingon niya sa 17. And a voice from heaven, meaning to say, sa kini nga sa chapter 3 kasi si Jesucristo mismo ang nagpabautismo that time. So may nadungog nga boses gikan sa taas, God the Father, kasi God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Manang apagi i-explain ako niya. This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Meaning to say, pag musubmit di ay ta sa water baptism, sir, makapahimuot di ay sa Ginoo to please God. Mo di na ang katuyuan sa water baptism, na symbolism. Pero pangutana, sir, ang tao bang for example, mamatay siya nga wala ni agig bautismo, maluwas ba? Maluwas siya kasi ang pagbautismo kasi simbolo lang na sa usa ka murag seremonyas ba nga deklarasyon nimo nga ikaw follower ka na ni Kristo, born again Christian ka na. Basta ang tao mangayog pasaylo na tinunod mangayog pasaylo, bisan pagimatyon na siya, basta makapangayog pasaylo sa Ginoo ug dawaton si Jesus nga iyang Dios. Kasi giingon sa John chapter 1 verse 12, ang mudawat lang kay Kristo mo lang tugutan yung anak niya. Diba? Then, kay nganong kailangan dawatan si Kristo? Kay sa John 14:6, chapter 14 verse 6, giingon niya, I am the way, the truth, and the life. So, Biblia ang nag-record ana. So, karon na yung tanang nganong kailangan nato i-considera ang water baptism. Number 1, sir, mao ni siya ang pamaagi nga nagasunod ka kay Kristo. Wala nang ihon nga porma-porma, may katayuan ang tanan. Ang uban lang mo gud wala nagatuon gyud ba sa word of God. It is a way to follow Christ. So, kaya may proper na sa dili nga porma-porma kay kuan. Number 1 na siya. Number 2, it is an act of obedience, pagsunod nato sa Ginoo. Kasi talagang totally kuan ka na. Number 3, sir, it serves as a public declaration of our commitment to Jesus. So meaning to say, sa Hebrews chapter 12 verse 2, naka-record dito nga, fixing our eyes on Jesus, meaning to say, itoon nato ang mata nato kay Kristo.
pag tininuod ang pagsabit mo nang ang baptism sir, kung alanganin ang tao, dapat dili pwede mo commit. Do dito na siya mo commit kung tininuod ang iya pagsulod. So it is served as a declaration of our commitment to Jesus. Murag gi public declaration, murag gi sabi mo sa madlang people, kaya sa beaches may makita na gibiyaan na nako ang tanan. Si Kristo na ang masunod sa ako kinabuhi. So meaning to say, pag may commitment ka kay Kristo, murag kami yun ba pag di ba pag sa panahon nga may engagement, may trato ka, may engagement ka na sa iya, di na ko mangitaglain kaya may commitment ko sa ima. Mapunda kay Kristo. Dapat may commitment ta kay Kristo nga, di na kamukuan sa mga kahilayan pa unsa kay si Kristo na ang nasa nakafix ka na ba sa iya. So may devotional ka na, may prayer. Muna kung magpulong ko diya sir, may regular ko nga pakig-usap sa Ginoo. Muna matingala ka, isang di ko makauli, naga-ilis gyapon ko, naga-baya online, nagasimba ko kasi naniniwala ako God is everywhere, omnipresent ang Ginoo sa kaasa ang Diyos na pero mas nindot ang masimba gyud ka sa simbahan. So, last sir, ingon niya, it signifies that we have been given a brand new life. Meaning to say sir, ang pagsunod di ay nato nga nagsubmit ta sa baptism, tininuod nga nangayo tagkapasayloan tapos nagpabautismo ta. Kuanday ni siya bag-ong kinabuhi ng atong kinabuhi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. May gisulti siya sir sa 2 Corinthians 5:17 ng kanya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. May gingon siya sir. Kan. Sikan, sunod sir. Sunod anak. 2 Corinthians chapter 5. Sobra sir. Chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. Dire ba niya? Ito. Basta sir, yung sa gingon. Therefore, naigisulat niya. Therefore, if anyone is in heaven in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this from God. All this from God. The new For is it. reconcile us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Amen. Ingon dire. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Meaning to say, pag naa ka kay Kristo Jesus, talagang nagsunod ka na, may commitment ka na. Ang daan, gitalikdan mo naman ang uban, mga barkada nimo, pangit ang treatment sa imo kasi dili ikaw masabtan kasi dati ikaw pa mag-una-una sa sulalan, sabungan, inuman, ikaw pa manghagat, adto sa mga nightclub. Pero sa dihang nabag-o ka na kay Kristo, may gap na kung si man usahay, pinsan nimo, bayaw nimo, best friend nimo, dili na okay ang paan niya. Kasi ang old nga, giwala na si Jesucristo na ang ikinabuhi nimo. So, munang ang pagsunod kay Kristo, may purpose sa tanan. Hindi yun pa diya ka kay Kristo. Karon later on share na ko ang tong si Jesus Christ, paano siya ni kuan. Kasi nakuan ko ba na kay ginahisgutan di ba gipahimo tagbilin sir, gipahimo tagbilin, may gisulti dire sir, ingon pa dire, ingon dire dili ka na busy sir, dili ka busy. Ingon pa sa Gospel of Matthew chapter 2 sa pagdating ni Jesus sa pagkatao ni Jesus Kristo. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Hisgutan na to ang pan ni Jesus Kristo dire pa der. Dariya. Dada. Chapter 2. Nampa. Yun, Mateo. Yung pagkatao ni Jesus Kristo kay si
Gihisgutan man gud nila si Gaspar Baltasar, wala na gisulat sa Biblia. Kaya to chapter 2 dia. So nila sir, basahon na pa. Ano ba ito? After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi, meaning to si sir sa Magi, wise men, Magi na siya, from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?" Nangutana si Herod sir, kinsa ba ang hari? Kinsa ba ang hari daw na natao daw sa mga Hudyo? Ingon pa na, "We saw his star when it rose and have come to worship him." So, pinito si bakit star ang gihisgutan ani? Bakit kabalo ning mga wise men ni? Diri manggod sa Micah, King of Jews. sa Micah chapter 5, may gisulti diri sa Micah chapter 5 sir. Micah, may gisulti sa Micah. Sorry. May gisulti sa Micah. Di ba nindot sir pag word of God ang istorya, di ba? Maka wala sa kwan, di ba? Sa Micah Ano to? chapter 5 verse 2. Ha? Chapter 5 verse 2, Micah. Yun ang pitong tanong. Kusa ko. Repeat na utang. Old Testament. Micah after Jonah. Micah chapter 5 verse 2. Sa tunga-tunga siya sir, doon na siya sa Mateo David. Atras lang gamay. Malakay ana si Pania, Habakuk, before Habakuk. Micah chapter 5 verse 2. Verse 2. May gisulti diri about sa pagkatao ni Kristo ha. Kasi gisgutan ang star na ay star si Jesus Christ. Karon basahon na to. Ingon pa dire ingon sa chapter 5 nakita ni mo sir. Dire banda na. Micah chapter 5 verse 2. Yeah, verse 2. Ingon pa niya, "But you Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times." So meaning to say, nagyud di ay matao, no? Nga mahimong ruler sa Israel kundi si Jesus Christ. So meaning to say, giprophesy na ni sa book of Micah. Then sa number 24 verse 17, may gisulti gyapon sa number 24 verse 17 May sir. tagapon. Old Testament siya sir, Old Testament. Old Testament yan. Sa pinakagilid siya, sa pinakalip na siya banda, Old Testament. 24 verse 17. 24 Ano nga 17. ba? About sa pag-abot ni Jesu Cristo. 24:17. Sa numbers? Numbers 24:17 sir. Basa, dahil mo niya. Ito, 17. May prophecy dia about kay Jesu I Cristo. see him, not now. I behold him, but that crept near. A star will come out of a scripture will rise out of Israel. He will crush before him. The skills of all the son of Skits. Ano? Shit. Paano siya, prophecy sa number sira, nga tinuod yun niya si Jesu Cristo Ginoo sa Old Testament. Ingon niya sa Numbers chapter 24 verse 17, ingon pa niya, "I see him but now, I behold him but not near.
A star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Sheth. Meaning to say, sir, ang scepter, sir, it symbolizes authority. Authority siya. Authority siya. Muna siya. Then, padayon ta sira sa pagpani Iso Kristo, ingon pa niya, He saw his star when it rose and have come to worship Him. Meaning to say, may star yun di ang Ginoong Hesus. Kasi that time, ang Magi, bakit may parol? Kasi mo na yung nag-guide sa three wise men o the Magi. Yung hindi hari, tatlong hari. Oh, walang tatlong hari nga gingon. Then sir kato na to, verse 7 sa Matthew chapter 2, ingon niya, Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time. So may exact time gyud diay ang pagkatao sa Ginoo. Mateo Chapter 2. chapter 2 verse 7. Verse 7, continuous basahon na to. Ingon pa rin, the star had appeared. Dito, Listen. ito. 7. Chapter 2 ba? Verse na niyang nailalam sa to. Yan. Ingon niya diri, sir. Herod called. He sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully of the child. So, gisearch na nila ang bata. Meaning to say, child ang gitawag ni King Herod. Si King Herod kasi, Go and make purpose. search. For the child. Meaning to say, si Jesus Christ that time, dili na siya baby, mali nang sa bilin niya. Kanang bata God nga, ingon nila kay child man. So, when we say child, sir, bata na siya. It could be 2 years old, 3 years old, 1 year old. Kay kung baby unta, sir, mo itong naghigda pa, di ba? Dili pa kagapang. So, child ang giingon. Meaning to say, mali ang description nila sa gihimo na to sa bilin. Ang tao mong God, wala tuon ba? Wala nagabasa. Ingon pa dire, As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So meaning to say, giguide sila sa star. So, sa pag-guide sila sa star, kung asa nag-stop, dito si Hesus Kristo. Pero ang gibanggit diri child, meaning to say, dili siya mali ng nagahigda pa sa murag ingon nila pasungan. May katong naay mga kwan, naay mga Kananan sa kwan, ayop. dagami. So meaning to say, dako na siya, mali ang description sa literal nga gihimo karon sa kalibutan. Kasi ang Biblia, sukway man sa Biblia, child man ang giingon. Mingon kag child, siyempre bata, dili baby, di ba? For the child. Ingon pa niya, when they saw the star, they were overjoyed on coming to the house and saw the child. Child na po, giingon diri with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Meaning to say, sir, di ba sa unang panahon, unsa bay valuable nga bagay di ba gold? So meaning to say, kita, ang pagsimba di ay sa Ginoo di ay dapat may value gyapon. Bisag ang atong sarili, it serves as a living sacrifice. Dapat i-sacrifice, ikuan pud nato sa Ginoo. No, dapat may value mo nang pag naa ka sa simbahan, nagasimba ka sa usa ka simbahan, dili pwede nga walay magamit sa mga resources na gyapon kasi may value man. Manang pag naka sa organisasyon ko, asa ka nagapilosip, normal na siya nga makagasto ang tao, may buluhaton sa simbahan. So, hindi pwede nga buwan, murag bisita ka lang, come and out ka lang sa usa ka simbahan. So, dahil nabilong ka diya, organisasyon na siya, normal na siya. So, ang pagsimba diya sa Ginoo, dapat may present ka diha.
unsay something valuable sa imuha, mo to ikuan nimo kasi ang Ginoo mo bless man na siya. Mas nindot gyud sir ko ang sariling nato uh, as a living sacrifice na sa Ginoo. So nito si sa panahon nga panigbahon dapat or unsa ba na siya kung takauli ka si dahil sa nature sa atong trabaho. Dapat may panahon ta yun ya. Kanang biyaan tanan ang trabaho, concentrate ta sa pagsimba diya sa Ginoo. Munang ang pangutana pud diya nganong kailangan mag-bow down nganong saba tayo ang ang ato pagsimba sa Ginoo kasi sa some number pag when we say Psalm sir number ang kwan ana dili chapter number 95 Psalms number 95 Psalms is before Proverbs Psalm numero 95 Ah, 95 di sa Psalm tunga na siya sir basta Psalm ay dali 95 ayan yun 95 verse 6 sir 6 to 7 unsay gingon Jesus naman. ah Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord. Our Maker. amen For He is our God, and we are the people his pasture and flock under his care. Today, if you hear the voice, do not harden your heart as you did at Maribak. Maribak. As Hallelujah. you all the day of Mass. Until 7 lang sir. So, tama na sir. Manang nganong makita nimo nganong ang uban kailangan kanang sa tawag ni kini ang panimbahon sir ba? Ang panimbahon nganong sugay daw diri sir nganong kailangan ang panimbahon. Oh. Na-burn out ang Bible study nato, sir. Sayang. Pero last na ni, ending na. Last. Ito, nga buwasing pa mo. After 1 hour ni siguro. Pero kung mag-guild ko, hallelujah break sa ta, sir. Hallelujah break. Pero kung kulay, okay ra. Ang mag-guild ko, ang dugay kaayog yun. Kaya na sir, pwede na ni kuan lang, kining ilaw, makita man. Ah, tibay mo. Naday gyapon ka na sir. Ay, kuan. Basa-basa po po sa hay. Oh. Tama gid na sir. Okay ni sir, okay. Ingon niya. Basahan ako tong ingon nimo. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice, do not harden your heart. So meaning to si sir, mo nang matingala kang uban, yun nung mag-bow down, yun nung saba sila, anong kailangan mag-bow down, magsimba. Kasi ingon pa diri sa verse 1, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout out aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Muna siya, sir. Munang tingala kasaba, may purpose na siya. Kasi ang Ginoo, nagsulti kay Moses, do not forget the pattern. May pattern ang pagsimba.
Kasi sa unang karaang panahon, di ba halad-halad sa una, mo sakripisyo kag hayop, saba, ginaguyod siya, ginahila siya, di ba saba, hantod patyon siya din isablig ang dugo. Karon manggod, ang ingon nga saba siya, mo na siya ang praising sa Ginoo, ah, gi gidaig nimo ang Ginoo sa iyang kaayo, sa tanang nahimo nimo, na gi kuan nimo ang Ginoo nga basta dili ma-explain ang iya pagka supreme, ang iya pagkagamhanan din na natong pag-worship na nimo mo na seryoso na nga hinay nga dili man ingon nga ang kanta ang hinay kundi ang tininuod na nimo nag-worship ka na mo na tong magluhod na pagka man luhod na after mo man na ang pag-worship tininuod nga pag-worship nimo then ang ikatulong nga ang niya sa sistema sa panimbawan mo na ang word of God. Ang uban kasi akala nila ang simba murag program lang, hindi ganon. Dapat naka-pattern yun ka sa gingon sa Biblia, gi-record sa Biblia. Manang matingala ka, dili ako sa una, tingala ko bakit magsayaw-sayaw na sila. Di na ako masabtan sa una. Maguluhan ko ba? Pero sa diyang gibasa na ako, gisusi, may purpose pala. May naka-record pala pag ganun mo na siyang explanation. Ang usay kaibahan sa sabalista, walay yun kapwa na to, di ba? Ah. Usay, limbawa ako gato umangin ko sa ako ang bayaw. Kay maayo isang tao yun. Sa barista to siya. Sa barista. Sa iyang ugali, sa iyang Makita kwansa mo. ko, makita na ko nga katuuhan ko diyan ako. Akong iyaan sa barista. Grabe ka loyal sa simbahan. Kay bata pa ko, di ako pilatil ko niya sa simbahan. So, hangtod karon medyo di pa tayo nga kuan pa sa kabalo ko kung sa'y kama. Kasi kita mo gud sa dili man ta perfect good. Pero unsa ba ang righteous nga tao? Usay man gud ang pag-interpret nila sa righteous nga tao. Itong murag huli na kaya sila dili makabasag pinggan. Pero hindi ganon. Nakita ang giver tayo. Ang righteous nga tao, tong tinuod niya may repentance sa sarili ug nagasunod yun sa Ginoo sa kalooban sa Dios matikuan kung unsa ang na-address. Unang usahay sa pag nasa trabaho ang kuan tingala ka proper kaya nga na. So munang dapat ang tao may regular nga pakigsandurot sa Ginoo. Kasi may temptation man gud manang uban matintal usay sa ka relasyon ang dili asawa ang magbinuang. Kasi tao lang ta bisag ang pastor pare gani matintal gani walay exempted sa to kasagaran mga pastor mga pare tintal di kita ka-judge sa ilang naman kasi ang temptation na ayun kasi dili man ta 100% ingon niya dahil nagduol ta sa 100% holy kunang uban di nimo masisi makapangawat kasi walay conviction sa Holy Spirit manang dapat may regular ka nga pakigsandurot sa Ginoo kay para magkaroon ka og kining ingon pa nila konsensya dili actually sir dili na konsensya conviction of the Holy Spirit kasi ang nagagalaw karon sa una di ba sa una nakig-istorya ang Ginoo makig-istorya kanila Abraham, Jacob, Moses din sa panahon ni Jesucristo pero karon sir Holy Spirit na ang nagagalaw sa kalibutan kasi kaya nga tinuod na may Trinity God the Father, the Son and the Holy Spirit may tatlong persona. Ang Holy Spirit, sir, mao na siya ang mag-convict sa tao. Himuon ba na ako ni? Sala na sa dili na konsensya, sir. Kasi ang tao may espiritu ang tao. Muna ang tao, mamatay ang tao, may kalag nga laglagon. Either malangit siya o maimperno. Duha ang mapainan. Ang hayop wala na kalag. Espiritu lang o lawas. Kasi kita komposta o tatlo, the body, soul, and the spirit. Muna siya.
ang espiritu mo balik sa Ginoo nga gihatag sa diyang gihatag niya ang kinabuhi sa panahon nga gibuhi niya si Adan ug si Eva, ang babae ug lalaki. Din ang lawas na to mo na ilubong. Ang kalag karon ang husgahan. Wala siya critical gyud. Ang tanan may ending ang tanan, di ba sir? Kung gi-share na to dito, may ending ang tanan mo na. Dili bisag ako dili ta ka judge sa isa ka tawo gyud sir, kahit ano pa ang experience niya. Wow. Kahit kriminal siya unsa, dili ta maka-judge. Ang importante lang yun dapat may tinuod niya paghinulsol sa iyang kinabuhi. O dawaton si Jesu Kristo nga iyang Diyos o manluwas mo lang na ang pinakasikip. Ibig sabihin, kanina halimbawa, Ah, kani siya sa ako ga producer ko, ga ko sa ila, sa mga tulantay ko ano sila, sana hindi mo pabayaan ang napag-aralan ang mga salita ng Diyos sa mga ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. Abala ka sa trabaho mo, sa buhay, pinapalampas ang pagkataon makapasok sa kaharian mo. kasi ang tao mong God, di man pud masisi kay usay kaya mali sir ang ingon nga aning kamot ko para sa akong mga anak. Nindot man na siya pero para sa ako it's not the right term. Ning kamot ta naga kwanta para sa Ginoo para sa kaluwalhatian sa Dios. Always God mo na i-recognize mo. Kasi pag once i-recognize nimo ang Ginoo, ang tanan, blessing, ang righteousness mo kunik na sa mga anak nato sa asawa. Unang dapat i-perform yun nato ang sakto isip sa kapatid di pamilya. So, kung tama man po yung mga plano ko sa inyo. Kaya kumain mo siya o mga kuwan ko. Intention niya nindot. So, diya na namin